mga kanter, meron akong ibahagi sa inyo. Ito po ay isang hugis mukha ng tao mga kanter. Itong bato mga kanter. Nakita ko sa inyo mga kanter. Itong bato na aming nadiskubrihan mga kanter. Kaya tingin-tingin lang kayo ito mga kanter. At ito itong susundan ng mga kanter. Kaya tara na mga kanter. Let's go, let's. So, ate pong pupuntahan mga kanter, yung bato na hugis mukha ng tao mga kanter sa gilid ng bato mga kanter. So, kakaiba ito mga kanter, itong ating ipakita sa inyo mga kanter. Itong pong bato mga kanter ay natuklasan ng ating kasama ng si Kati It's yung nasa unahan mga kanter. So, ate pong pupuntahan natin mga kanter, ate po titingnan kung ano ang mga marka nito mga kanter na iba pang mga kahulugan ito mga kanter. Kaya let's go let's mga kanter. Tara. So nandito na po tayo mga kanter sa site mga kanter. Ito pong bato ipakita ko sa inyo mga kanter. Ito pong bato mga kanter ay napakalaking mga kanter. So ate pong linisan mga kanter. So ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kanter. Ito po yung mukha ng hugis mukha ng bato, yung bato mga kanter. Hugis mukha yan. So dito po mga kanter ay hindi mo akalain na ito pong bato ng malaki ng bato mga kanter ay may hugis mukha mga kanter sa gilid mga kanter. Kaya mamaya mga kanter ipakita ko sa inyo mga kanter. Nagtao no? Kung hindi mo pilatasin mga kanter yung bato ay hindi talaga makita mo, hindi mo talaga makita yung mukha ng tao mga kanter. Pag tayo ay mga decoder mga kanter at saka mga analysis mga kanter ay talaga makita mo mga kanter kapag ang ating mga mata ay parang agila mga kanter. Kaya mga bato mga kanter ay talaga titingnan mga kanter dahil meron na itong mga secret na minamarkahan nila mga kanter na hindi mo talaga sadyang makita kapag hindi ka tinatawag na yung mata mo ay parang agila mga kanter. So mamaya mga kanter ay nakita mo itong mukhang mata. Yan po mga kanter yung sa gilid mga kanter. Notahan ng kasama ko. Yan po ang hugis mukha ng tao mga kanter. So yun po mga kanter ay hindi mo talaga pag hindi tayo marunong tinatawag na magsilip mga kanter sa so ito po ay gawa ng Hapon mga kanter. Sinisikreto nila na kapag hindi tayo tumingin sa side view ay hindi mo talaga akalain na ito pala ay mukha ng tao mga kanter. So ganyan talaga mga kanter kapag ang mga Hapon ay magawa ng mga marka. Hindi talaga mamalayan mo na ito pala ay isang mukha ng tao mga kanter. So
So tingnan yung mga kanter, mayroon pang mga kakaibang marka na dito sa mukha mga kanter. So ito pong bato mga kanter ay napakalaki mga kanter. Siguro ang haba nito mga kanter o taas ay mga 10 feet mga kanter itong haba ng mga bato mga kanter. So napakalaki talagang bato nito mga kanter. So sadya talaga itong ginawa ng Hapon o mga kanter, o ito kaya ay bato noon mga kanter, kaya nilang minarkahan lang ito mga kanter. So yan talaga ang mga Hapon mga kanter. Pag ito ay magbaon sila sa kayamanan ay mayroon silang talagang mga marka na iniwan mga kanter. Kasi pagbalik nila noon mga kanter, na iba pang mga henerasyon mga kanter ay makikita nila mga kanter ang kanilang mga binaon mga kanter. So ito po mga kanter ay ang ating ito mga kanter ay nasa harapan lang itong muka mga kanter. Pero ito ay sa mga 4 meters mga kanter ang distansya ito mga kanter. So yung ang mata lang itong mga kanter ay yan po ang ating susundan dun po sa unahan mga kanter. So yan lang po ang pagdiko nito mga kanter kung tayo ay maghanap sa kanilang nilibing na kayamanan mga kanter. So ganoon lang pang pagdiko dito mga kanter. So may iba pang mga markas ibabaw mga kanter. Yan po ay mga mga detalye mga kanter na pwede nating pagbasihan mga kanter. So ganon talaga ang mga Hapon mga kanter ay napakagaling sila mga kanter pag magtago sa kanilang kayamanan mga kanter. Hindi mo akalain ito pala ay hugis mukha ng tao mga kanter o ulo, na kung ating titingnan mga kanter ay para lang ordinaryo na bato mga kanter o stone shape mga kanter. So pag tayo ay wala bato sa babaw ni. Tako na pwede ko itong kalitasin ng maigi itong mga bato para makita natin ang mga marka ng mga sikreto ng mga Hapon mga kanter. So ganyan talaga ang mga Hapon mga kanter ay masyadong malupit sila mga kanter sa paglibing ng mga kanilang kayamanan na tinanago nila noon noong World War II mga kanter. So kaya pag tayo ay talagang mahirapan tayo pag i-recover natin itong mga site nila mga kanter. Kaya kunting mahabang pasensya mga kanter kapag ito ay mag-recover itong mga treasure sa mga ating site mga kanter o sa kapaligiran mga kanter. So ito pong area mga kanter ay ito po ay isang creek mga kanter. So itong creek mga kanter ay tawag ito na Dead Creek. So ibig sabihin mga kanter ay mayroon lang itong tubig kapag may ulan sa ibabaw mga kanter. So galing talaga ang mga Hapon mga kanter para hindi nila hindi masira ng kalikasan ang ilang mga marka kapag mayroong mga malaking mga tubig yuta yung karon tatawag na tubig yuta tubig o baha mga kanter. Kaya ito sila nilagay na tinatawag na Dead Creek dahil kapag umuulan ay hindi basta masisira mga kanter ang kailang mga o natatawag na mabanlas mga. So ito po yung mga kasamahan natin mga kanter. So hindi natin akalain na itong site na ito mga kanter ay o lugar mga kanter ay meron silang tinatago na kayamanan. So galing talaga mga kanter pag ang mga Hapon ay maglagay ng mga kayamanan. Kaya congrats sa inyo mga katiits dahil nakita itong mga marka ng mga Hapon mga kanter. So ibig sabihin kapag mayroong marka dito mga kanter ay talagang mayroong nilagay ang mga Hapon dito mga kanter o tinanago. Tinago nila ang kayamanan dito sa lugar na ito mga kanter. Kaya ang ating lang gawin ay tingnan natin ang mga marka kung saan ba ito nag-direction mga kanter o saan ba ang tamang mga dig site mga kanter. Kaya ganun talaga pag tayo ay mag-treasure mga kanter. So atin po itong i-remap o mapping mga kanter at atin po itong i-layout mga kanter. So
base po yun sa mga marka Sa balan ating pagbasehan kung saan tayo magukay mga kanter o tamang digig spot mga kanter. So yan lang po mga kanter, happy hunting sa inyo mga kanter, and God bless all. Sana makakuha din kayo sa inyong mga treasure site mga kanter, and God bless all mga kanter. Thank you. Hello mga ka-hunters, this is my Tid Hunter, ang inyong gabay sa pagtitreasure. Mga ka-hunter, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod mga i-upload ko mga ka-hunter. Shout out po pala mga ka-hunter dyan to all Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy hunting sa inyo mga ka-hunter. Mga ka-hunter, kung ano mga ka-hunter, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na bigyan tayo ng kaalaman o karunungan para may cover natin ang mga treasure sites sa ating mga area mga ka-hunter. So mga ka-hunter, shout out po pala sa mga nag-hunting dyan. Palagi lang tayong mindset mga ka-hunter para okay ang ating mga pagsasite mga ka-hunter o pagtitreasure.